Hello, kumusta po tayong lahat mga kababayan, mga kapwa ko OFW, saan mang panig ng mundo, kumusta po tayong lahat? Ito na naman po si Tito's Random World, Search for Truth Channel. Magbabalik po sa inyo, patuloy po tayo maghahanap ng katotohanan dahil ang katotohanan lang po ang magpapalaya sa atin. Sabi nga sa John 8:32, then you will know the truth and the truth will set you free. So, doon po tayo maghanap sa katotohanan dahil ang katotohanan magpapalaya po sa atin. Sa video ito mga kababayan, hanggang gusto ko lang po i-share sa inyo at siguro mag-isip na rin kayo kung ano ba yung mga tamang opinion dito dahil ang atin dito is kumukuha lang po tayo ng mga references or mga opinion ng ibang tao para mapag-muni-muni natin, mapagtimbang natin kung ano po ang tama at mali at ano po yung makakabuti para sa atin. Okay? So mga kaibigan, wala po tayo ditong kinakampihan na sinuman ng mga politiko dahil alam mo naman walang mayayari pagka naging sunod-sunuran tayo sa mga politiko dahil alam na natin yung mga politik ngayong panahon, ano nangyayari. So, ang atin po dito, hanapin ang katotohanan para doon sa katotohanan na yon, doon tayo magbabase para tayo makapag-decide sa lahat ng ating mga gagawin, lalo na sa pagharap ng problema sa ating bansa. So, hindi po tayo dito magtulog-tulogan lang. Kailangan din alam natin at huwag tayong magre-rely sa mga sabi-sabi ng iba. So, mahirap yung kwento ng iba, mga kwentong barbero, paniniwalaan natin at halos suntukan na tayo dahil lang sa kwento ng iba. So, mas maganda siguro kung ang ating nalalaman ay tayo mismo ang nakaalam, tayo mismo ang nakakita, tayo mismo ang nag-research. So, dito sa video ito mga kababayan, gusto ko lang po sa inyong i-share na kayo na rin po ang bahala kung paano ba natin ito iintindihin. Dahil medyo ako nalilito rin ako. Dahil nga itong mga ipapakita ko sa video, nalilito rin ako dahil parang hindi rin nila naintindihan. Ito yung sinasabi ko, yung January 30 na rally na inorganize ng INC na National Rally for Peace. So, ang gusto dito ng organizer ng Iglesia ni Cristo ang pagkakaisa. So, itong mga makakaliwang grupo or mga galit kay Duterte, yung parang naglilihi sa mga Duterte, ay ang iba ang kanilang pagkakaintindi ng rally na yun. Ang akala nila, unity team. So, iba po yung unity na hinahanap or sinisigaw ng mga tao doon sa nag-attend ng rally. Iba po yung unity team. Kasi yung unity team is, ito yung grupo noon nung nila BP at saka ni Bongbong PBBM. Unity team, that is parang partido, okay? Pinagsamang partido. Ito kasi pinagsasabi natin nila sa rally is ito yung unity sa buong bansa na hindi ito pinag-uusapan ng partido. So, nagtataka lang ako dahil mga marunong, magagaling nga eh. Yung isa, abogada. Yung isa naman, congresswoman. Ito yung si Congresswoman Franz Castro at si Attorney Maria Cristina. I think, Maria Cristina Conte. Ito yung abogado na sa EJK. Yung siya yung ICC Assistant to Counsel. So, mga kababayan, ito po si Attorney Cristina Conte. Ito rin yata kung di ako nagkakamali, ito rin yung isa sa mga tumulong sa pag-prosecute kay General Palparan. Ha? So, alam nyo na yung istorya dyan. Hindi ko na kasi hindi naman yan ang topic ngayon. So, panoorin po natin itong interview dito sa isang program or dito in-upload dito sa YouTube ng isang account na The Agenda at Club Filipino. Panoorin po natin itong mga kabayan at tapos kayo mag-comment din ako at nasa sa inyo na rin yung kung alin ang inyong paniniwalaan. Ano po bang correlation nun? Ano bang subtle message sa inyo? Sa akin, sa totoo yung January 13 lumipas dahil usapin lang ito ng pasok ba o wala, nang hindi naiintindihan yung point. Kasi yung unity at unity, nabahasag na dun sa breakup of the year last year. So, ano pa yung unity, wala na yan para sa taong bayan. Kaya, mas ako nagpo-focus. Anong naging effect? May nagtawag ng rally ng 18, may nagtawag ng rally ng 31. At mas malinaw yung 31 na rally para sa, actually, sinama nila kahirapan, korupsyon, tapos kahirapan. Kaya parang sabi ko, ito mas malinaw. O kung doon marami ang pupunta, kawalang pananagutan. Importante yun. Sabi ko, kung mas maraming pumunta sa 31 at mas malinaw yung messaging, mas magiging epektibo yun. Kaya naging lead up yung January 13. Ituloy ko lang ma'am yung question no? Kasi same question. The connection of that, kasi kayo ma'am in Congress, you know that there's been 3 impeachment complaints already. The National Prayer Rally is supposed to unite and at the same time support whatever the President has already pronounced that he's not in favor of the impeachment. Ano sa tingin ninyo ang impact noong January 13? Well, ano ba yung naging impact niyan? So, para sa akin, hindi lang, at tingin ko, ito yung sinasabi nilang i-unite, pagkaisahin, magkaisa, di ba? Dapat hindi magkawatak-watak. So, yung unity, katulad nga sabi ni Atty. Conte, ay wala na yan.
dahil hindi naman totoo yung unity. Nagkaroon lang ng pagkasama ang Marcos at Duterte para manalo sila as President and Vice President. Pero madali itong nawasak o nawala or nasira dahil wala naman silang common na plataforma sa ating mga mamamayan. So yan yung hindi naiintindihan ng ating mga kababayan na umattend doon sa January 13. Pangalawa, tinitignan ito na, although sinasabi ng mga leaders na ito ay pagsuporta doon sa posisyon ni President Marcos against impeachment. So yun, political na yun. Hindi pwedeng sabihin na hindi political yun. Kasi sinasabi ni Marcos na wala yan, wag nyo na ituloy yung impeachment. Insignificant naman yan si Sara Duterte. Pero yung naging implication nito sa mamamayan ay, especially yung attend ng June 13, ang implication nito, yung sa sinasabi, ay mas lalo pang nagkaroon June tuloy 13, January 13. ang INC para mas lalong suportahan si Sara. Actually, So, mga kababayan, napanood nyo yung portion ng interview. Mamaya tutuloy natin yan. Gusto ko lang muna mag-comment dito. Natatawa lang ako doon sa sinasabi nilang Uniteam. Ini-insist nila na yung rally na yon is Uniteam. Hindi po yun Uniteam. Yun po ay nagtatawag ng unity. So, hindi po, we are not talking here about the groups, about the party. Ang pinag-uusapan dito yung pagkakaisa. Kasi nga, itong mga taong ito, napansin ko lang ito, which is kung napansin nyo lang ito, opinion ko bilang Filipino, bilang isang botante, isang taxpayer, na nagpapasaho dito kay Congresswoman Castro, na para bang ayaw na ayaw talaga nila yung pagkakaisa. So, kung ang mga ordinaryong Pilipino na katulad ng mga nag-attend sa rally ng January 13 na gusto ng pagkakasya, sila hindi nila gusto tanggap ito dahil ang gusto nilang pakinggan yung mga rally lang na minamention nila nung mga rally ng mga grupo nila na sabi pa nga, naalala ko nga yung interview kay Laila de Lima na hindi niya kinukonsider na majority yung millions, almost 2 millions na nag-attend ng rally. Siguro ang gusto nilang tanggapin, yung majority na boses, yung ilang katao lang, yung last nila na rally. Yung kay supporter ni, kung di ako nagkamali, supporter ni Rodley Robredo, yung mga kakamping, at saka yung Magdalo yata. So, wala. Ilan daan lang yon. Wala nga yata 2,000 katao ang nag-attend. So, ito ba yung sinasabi nilang 41% na majority ng mga Pilipino na gusto ipa-impeach si BP Sara? Di ba? So, masyado tayong parang, hindi kong masabi na parang ginagawa tayong tanga. Gusto tayong paniwalain na nakikita na natin sa ating mga mata ang realidad na ang majority ay yung mga taong karamihan na nagsasalita na ayaw ng kaguluhan, ayaw ng impeachment, gusto ng pagkakaisa. Ang gusto naman nila i-insist na wala na yung uniteam. Di ba? So, mga kababayan, kayo ba naiintindihan nyo ba yung rally? Yan ang tatawag sila. Yung January 13 na rally ay nagtawag sila, nagsisigaw sila ng unity, peace. Di ba? So, yun yung tapos ayaw nila tanggapin na hindi daw maintindihan ng tao ang motive, hindi daw maintindihan kung ano yung pinagsasabi. So, ang malinaw daw yung mga nangyaring rallies nila. So, mga kababayan, para bang patuloy nga, ito nga sinasabi ko sa inyo sa panahon nga ito ngayon, mga kababayan, na kailangan nga na po tayo maging alerto at mapagmasid, manman at manaliksik. Dahil matindi na po ngayon ang pagtawag dito, yung parang binablind tayo ng katotohanan, ng realidad. Gusto tayong bulagin, sa aking opinion, gusto tayong bulagin na ito yung dapat ang paniwala natin, ito sila. So, naayaw nila ng unity, ayaw nilang pagkakaisa, ayaw nila na magkaisa ang mga Pilipino. Ang gusto lang nila na habulin si Duterte para silang para may buntis na pinaglihian ng mga Duterte. Ganun sila, mga kababayan, Yun yung pagkakaintindi ko, normal na paisipan ko. Ngayon, ito mga kaibigan, yung dumating si Attorney Panelo, Ito, papanoorin natin yung portion ng mga sagot niya tungkol doon sa opinion niya doon sa rally sa January 13. So, kumbaga pasag na naman daw yung unity team And sabi ng iba, wala naman daw unity team in the first place. Yes. Ano po mabasa ninyo yung impact ng National Prayer Rally na supposed to be to reconcile our President and our Vice President? Di ba, dalawang epekto. Number one, tinanggal nila sa Antico. Kaya lang, pinalitan naman ang wars. Okay. Sa Malano. Pangalawa, ang epekto doon sa mga ibang miyembro ng Kongreso, medyo, tuloy after elections na lang. Ayun, yan ang epekto nakita. Pero sa tingin niyo ba, ito po ba meron din correlation with our 2025 national budget na sinasabi nga nila most corrupt in the history of the Philippines? Which one ang may effect? Yung budget o yung... Yung National Prayer Rally. Kasi lumalabas po parang magkakatahi-tahi po sila Walang epekto yun. Ito na yung budget
tutuloy nila yun. Gagamitin nila sa halalan. And then, pagdating naman po sa impeachment, Sec Panelo, sinabi niyo, last time you were in our show, you said, Tuloy yan. tuloy yan, tuloy. Kaya lang yun. Medyo i-postpone muna natin. Postpone. Hindi mo sabi nila, pero gamitin sa akin kasi takot yata na Gano'ng katagal? Baka naman 2027 na. pero tutuloy nila yan. Unless there will be a change of present dispensation. And do you think there is a ongoing development that there might be a fourth impeachment complaint, which some sectors say could be the most important step so that the impeachment will not be endorsed dahil may support ng 103? Ano ba yung fourth impeachment complaint? Sino ba mga complainants na? Ay, wala pang narinig si Congressman Castro, pero yun pala ang umiikot doon sa Congress, but they don't know who and what. So it's still a big question. Umiikot, alam nila kung sino yung complainants. Umiikot. Well, yung sa fourth complainant, ang report o na narinig natin sa SecGen, meron daw 12 na composed of majority and minority. na Meron daw, mag-endorse hanggang ngayon. Nung fourth complainant. So, nung fourth impeachment. Pero hindi pa namin alam kung sino. Ayaw namang mag-disclose ni SecGen. So, baka, yun, meron daw fourth. Pero yung first three complaints ay na verify na. Parang hindi ako mapaniwala na hindi alam ng mga kongresista. Sa grapevine, alam na nila yan. Kung yan ang group. Well, baka alam mo. di ba? Kaya, supalpal. Imposible na hindi alam. Sino yun? Nagkukunyari lang So, siguro. para sa amin, as far as I'm concerned, so hindi ko pa alam yung mga definite. Yung number lang po, 12 daw na mga kongresista. Oh. Hanggat hindi na ipapasa 12 yan. na kongresista ang magpo-file ng yan sa SecGen. fourth impeachment. Kung sino-sino sila. Bulatan daw po pala yun. Surprise! Surprise! 100. Baka andyan na yung 103. Malay natin, di ba? So, pwede ba akong mag-comment doon sa Go ahead, ma'am. Go ahead. yung sinasabi ni former Sec Panelo, no, na nagtagumpay daw yung January 13 na rally, napatanggal daw yung chairman ng, tama ba? Napatanggal yung chairman, napatanggal nyo. Tinanggal yung chairman ng committee. Wow, si Saldico. At pumalit ng worst. Ayan. Well, Sino ba yun? Si Stella Kimbo ba yung sinasabi? Good naman para sa amin yung pumalit, no? Yeah, good, Si Representative Kimbo. Yeah, Kasi good na good sa talaga kanya. natin Talaga na qualified din naman siya. Qualified. No? At ano pa ba? Nakakatawa ito. Nakaurong yung impeachment. Yung mga ibang kongresista nagsasabi na... Well, hindi pa natin alam yan. Mga ibang kongresista, pero hindi pa nagsasalita yung majority. So, hindi pa natin masasabi na talagang napaurong yung impeachment dahil tao naman yung magtutulak niyan, no? Yung January 13, minority lang yan. Andito yung mas marami na talagang for impeachment. So, yun. So, mga kaibigan, napanood nyo yung sagot ni Attorney Panelo at na-discover natin na 12 congressmen pala may planong sampa ng impeachment, yung fourth impeachment na inaantay pa. So, 12 pala na kongresista. Tinanong nga si Congressman Franz Castro kung bakit hindi daw niya alam at hindi naniniwala sila na hindi niya alam. So, which is, kahit ano pa man ang mga dahilan dyan, alam na sa ating palagay, alam nila yung pinag-uusapan yan. Okay? But for me, mga kababayan, itong rally nung January 13, ito nga'y malinaw na pag-oppose doon sa plano ng impeachment. At hindi nila ito kinukonsidera na may majority na boses ng taong bayan. So, ang gusto nilang paniwalaan talaga, yung sila yung pakinggan dahil hindi nila kinukonsider yan na majority. Okay? So, ngayon, mga kababayan, itong ang impeachment, akin lang opinion ito, dahil wala na pong panahon ang impeachment. Sabi nga nila, verified na So, anytime, pwede na ipasa doon kay speaker. Actually, mga kababayan, sa aking opinion, wala na silang time kung pag-uusapan yung darating na eleksyon. Dahil nga, kung hindi ako nagkakamali, last nila na session yata is February 11. Okay? So, February 11, 12, mag-start na ang election. Now, mga kababayan, ang isa lang ditong paraan siguro nila is yung automatic shortcut ba? Na sabi ko nga sa inyo, sa kanila, walang imposible lahat dahil nasa kanila ang power.
Kapag ginusto nila yan. Katulad sa ginawa sa budget ng 2025 national budget, di ba? Sabi nga sa issue, yung napanood nyo yung mga in-upload kong video kahapon na panoorin nyo yung link na pinirmahan ng bicameral committee yung committee report nila na mga blanco yung mga item doon, mga blanco, walang mga amount, tas pinirmahan. So, medyo questionable yung pag-submit nila ng signed na committee report na kung hindi tayo nagkakamali, maraming senador ang hindi pumirma. Now, mga kaibigan, ang gusto alam natin na gusto nila ma-impeach si VP Sara. Wala silang pakialam kung sino pang magsasalita dyan na kumukontra. Kahit pa majority ng mga Pilipino sa totoong kwento na lang, no, hindi nila pakikinggan dahil ang purpose nila talaga is mapabagsak nila ang mga Duterte. Mapabagsak nila si VP Sara, mapababa nila. So, itutuloy talaga nila itutuloy. Pero ang musang nakikita ko dito na what is this? Shortcut ay yung pirma ng 1/3 ng House of Representatives, pirma ng mga congressman na 103, equivalent to 1/3 votes. Yun. Pirmahan lang nila yun at ipapasa na nila diretso sa Senado para magkaroon ng impeachment trial sa Senado. Pero mga kaibigan, sa ordinaryong isipan natin, sa akin opinion, malabo mangyari yun. Alam niyo bakit? Kung mayroon pa silang konting pag-iisip na kabutihan, una, alam nila na ang taong bayan ayaw na ayaw sa impeachment. Galit sa kanila. Okay? Pangalawa, si Pangulong Marcos, si PBBM, either he is serious or lang sila, yung tawag ng palabra de honor, na ayaw niya ng impeachment, pero nagsalita ng Pangulong Marcos na ayaw niya ng impeachment. So, kung itutuloy pa rin nila ito, ibig sabihin malinaw na may mga personal interest ng iilan dyan na desidido na ipababain si VP Sara. So, itutuloy nila yan. So, but I think sa mga congressman ngayon, sa mga congressmen, I doubt it kung pipirma sila. Kasi alam niyo bakit? Lahat, may mga butante sila na ayaw doon sa mga constituent nila, yung mga voters nila sa area, sa distrito nila, na ayaw ng impeachment. Lalo na yung mga Iglesia ni Cristo, na ang daming Iglesia ni Cristo sa lahat ng lugar. So, pwede sila at alam nila yun, nagbabalikan sila niyan. Babalikan sila once na identified na pumirma sila sa impeachment complaints na ni VP Sara, babalikan sila ng mga butante, lalo na itong mga party list, kasi ang party list is nationwide yan. So, I doubt it, kasi nga marami nagkakaroon ng pronouncement na malabo na mangyari ang impeachment. Pero hindi pa rin tayo mapalagay, hindi pa rin tayo maging komportable dahil nga ang totoo niyan, may mga tao talaga na ayaw ng pagkakaisa, ayaw ng katahimikan, ayaw nila ng mga Duterte. So gagawin nila lahat dahil nga pati nga yung si former President Rodrigo Duterte ay patuloy pa rin inaano sa ICC na yung isa nila ng witness doon ay si Matubato na killer daw siya. Pumapatay daw siya para kay Pangulong Duterte, pero totoo, inamin niya na wala pa nung tinanong siya, wala pa siya napapatay kahit isa. So, paano ka naging killer? So, lalo na, ito pa, yung kay Trump plano na i-sanction ang ICC, di ba? Dahil doon sa mga pag-iimbestiga, pag-prosecute o pag-issue ng warrant of arrest sa mga kaibigan, kaalyado ng Amerika, katulad ni Prime Minister Netanyahu, ng Israel, So, ibig sabihin, hindi lang Israel, lahat na kaibigan or kaalyado ng Amerika. Si Pangulong Duterte, aminin natin sa hindi, kaibigan niya ni Trump na posible protected din siya. So, malabo mangyari ang ICC kasi alam mo yung bakit malabo. Parang naubos na yata ang buhok ko sa kaantay ng ICC, 2016 pa yan. At totoo lang parang ang nangyayari na lang sa kanila ngayon, parang umaasa na lang sila sa, yun na lang ang nagbubuhay sa kanila, yung pag-asa na makulong or maano na ituloy ng ICC. Pero malabo na. Malabo ako, parang hopeless na yan. Dahil nga 2016 pa yan, ICC na yan, ipaparisto. Sabi nga last year, ipaparisto na September si Pangulong Duterte, walang nangyari. So, alam niyo bakit? No one can put a good man down. Pag ikaw ay gumagawa ng tama at matino kang tao, hindi hahayaan ng Panginoon na sirain ka ng mga masasamang may mga taong may masasamang adhikain. Patuloy tayo manindigan. Hindi ako sa Maka Duterte, pero hinahanap ko lang katotohanan kasi nagigising na ako na may mga bagay na dapat mag-decide tayo kung dito tayo sa left side or sa right side. So kailangan piliin natin yung tama. Okay? Huwag tayo kesyo, eto, idol ko to, dito ako kahit mali ang ginagawa niya. So, manindigan po tayo sa tama at katotohanan lamang. Kasi may mga tao ngayon na inspired by evil na para guluhin ang gobyerno, guluhin ang ating bansa at ayaw nila ng katahimikan.
part na yan ng programa ng Diablo sa ating mundo dahil nasa huling kapanahunan na po tayo. Okay? So, ulitin ko lang po sa inyo, ito ay hindi natin ang kalaban dito mga tao kung sino-sino man yan. Ang kalaban natin dito ay Diablo dahil ang Diablo, yun yung nag-i-inspired sa mga tao, ginagamit yung mga tao para gawin ang mga bagay na ito. So, maraming salamat sa inyong panonood, pagsusubaybay, at kung hindi ka pa po nag-subscribe sa aking channel, marahil lang po pindot ang subscribe button para po ma-update kita sa mga susunod ko pang i-upload na mga video. God bless us all. God bless the Philippines.